Kanina nga po ay narinig natin ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte at ilan doon sa mga nakasaksi ay ang mga mambabatas mula sa Kamara at sa Senado. At kaugnay po niyan ay makakapanayam natin si Party List Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. Kong Dante? Magandang gabi sa iyo, Miss Weng. Kasing ganda ng iyong kasuotan na akma lamang para sa isang First Lady. Siyempre, nagmana ako sa iyo kasi ang ganda din ng barong mo. Anyway, Kong, medyo mahaba yung naging talumpati ni Pangulong Duterte sa kanyang ika-6 na SONA. Halos oras. Opo, yun bang mga inaasahan mong marinig, narinig mo at ano yung naging, kumbaga, yung expectation mo na dito sa SONA ng Pangulo? Marami akong inasahan na marinig at tamang-tama naman binigkas niya. Unang-una yung kanyang binanggit na pagtatagumpay ng kanyang build na matagal naman niyang pinangako yun. Sapagkat sa maraming pagkakataon at maraming panahon na lumipas sa ating bansa, yung infrastructure level na dapat sana'y ma-achieve ng isang bansa sang-ayon sa panukat ng World Bank na dapat 5% ng gross domestic product ay hindi natin naisasabalikat yun. Masyadong mababa ang infrastructure share sa ating GDP. So, sinabi niya, sa panahon niya ay nag-average siya ng mahigit 5% ng GDP at yun naman ay pinatunayan ng maraming pruweba sapagkat nakapagpunta siya ng maraming infrastructure facilities. No? Hindi lamang maraming mga kalsada at mga tulay, lalong-lalo na yung mga seaport at airports, tsaka yung mga binanggit niya yung MRT at tsaka yung LRT na kung saan ay talaga namang nakapagbigay din ng kaluwagan sa transportation, paikli ang panahon ng paglalakbay ng mga tao. At sinabi niya rin na kahit papaano na-decongest niya yung malaking problema sa EDSA. At binanggit niya yung mga bagay-bagay na pinagpipilitan niyang gawin. Nagkataon lamang ay talagang bumugso ang pagsubok ng pandemya sa ating bansa. Kaya yung kanyang pangako na tutuparin niya yung kanyang ipinangako sa kriminalidad, sa corruption, sa droga, ito kanya medyo naantala ng konti yung ibang mga momentum rito sapagkat kinakailangan nating bakahin ang COVID-19. Weng, isa na siguro ito sa pinakamahigpit ang protocol. Siguro hindi lamang yung yung tungkol sa security ang pinag-uusapan, kundi yung security o panganib sa COVID kasi. Kaya meron na nga kaming RT-PCR na isang araw bago magkaroon ng SONA. Nung umaga pa ng pagpasok namin ay meron pang antigen. Ano? Pero antigen na parang RT-PCR pa rin. At pagkatapos lalagyan ng QR code yung face shield mo kung medyo maganda na. Pero kapag yung face shield mo parang matagal mo nang ginagamit, papalitan nila. At yung face mask ay obligado kang isuot mo yung ibibigay nilang face mask sa iyo. Kaya nakita namin talagang napakahigpit ang pagpasok pa lang sa loob ng mismong gusali at lalong-lalo na dun sa plenary na kung saan ay hahanapin pa yung seating arrangement. Mga napakaliit na mga requirement na dapat na maibigay mo doon sa mga guardia na talagang nire-revisa ang bawat pagpasok. Meron nga isang deputy speaker sa amin. Akalain mo ba naman siya ay nag-positive? Eh pinilit pa niyang pumasok. Nung umaga nakapasok sapagkat meron kaming morning session at 10 a.m. Pagkatapos talaga sinuri ng protocol na hindi po pwede yung private na RT-PCR na di umano'y nung makita niya nung gabi na siya positive,
Nagpa-RT-PCR ulit. Sa umaga ron, PCR, naging negative naman daw. Hindi tinanggap nung ano yun, kaya pinauwi siya at hindi na siya pinag-attend ng SONA. Yun naman ang hindi mabuting nangyari sapagkat Deputy Speaker yun, makukompromiso ang kaligtasan ng bawat isa. At lalong-lalo na ang presidente ng Pilipinas. May malabing isang panukalang batas po na binanggit si Pangulong Duterte na gusto niya na maasikaso ng Kongreso sa mga huling nalalabing buwan ng kanyang administrasyon. You think it's doable po? At ano yung mga dapat i-prioritize dun sa mga inilatag niya? Yung tatlong nakikita ko, sa aking experience, ang doable dito yung Retail Trade Liberalization Act. Kasi kinakailangan pakiramdaman mo rin kung ano yung sentimiento ng kabilang bahay, yung Senado. Mukhang yun ay kakayanin. Ano? Pero yung Foreign Investment Act at saka yung Public Service Act, sa tingin ko at pagka sinukat mo yung damdamin ng mga kasama namin sa mataas na kapulungan, mukhang baka hindi ito mapagtibay. Pero yung Retail Trade Liberalization Act, mukhang po pwede yun. At pagkatapos binanggit niya yung isang opisina ng OFW, yung Department of Migrant Workers and OFWs. No? Kasi malaki yung kanyang sentimiento na dapat sana ay masinop at mailigtas ang mga kababayan nating nagtrabaho. Kung hindi man dapat, wala nang lalabas ng Pilipinas kung maikmundar nga lang natin ang isang magandang ekonomiya na kung saan dito na lang sila magtatrabaho. Ganon din yung binanggit niya, yung Department of Disaster Resilience. Na alam naman natin dahil ang ating bansa ay palaging dinadaanan ng mga kalamidad. Mga kalamidad, lalong-lalo na yung mga bagyo. Ayun, yun ang mga kanyang pinanukala na dapat sana ay mapamadali ng Kongreso na magawa hanggang sa patapos na ng kanyang termino. Yun po bang binanggit ng Pangulo na parang Center for Disease Control and Prevention type na ahensya at yung Virology and Vaccination Institution in the Philippines. Sa tingin ninyo kakayanin po sa loob ng 11 buwan para mailusot? Siguro kung gagawin niyang i-certify niya siguro yun, makakatulong yun ba At pagkatapos kung mahanapan ng kulang pondo talaga, kasi hindi lang naman yung pagmamadali ang importante rito, kundi yung madali ang ka rin makapagpundar ng gagamitin. Ano? Pero pa siyang binanggit tungkol sa mga parang student center sa lahat ng panig ng ating bansa. Kaya naman kakailanganin mo rin ang mga pondo na tatapat niya sa pangangailangan na yan. Kung ang isang challenge po dito kasi ay papasok na din yung election period pagsapit ng Oktubre ay magfa-file na ng Certificate of Candidacy yung karamihan doon sa mga gustong kumandidato sa darating na eleksyon. Sa tingin nyo, paano magfa-factor in itong dadating na eleksyon para maisulong pa yung mga mahalagang panukala? Yun na nga isang challenge. Sapagkat alam mo naman, kapag isang taon na lang o halos wala na isang taon pagkakaroon na ng eleksyon. Again, sa karanasan ko, pagka umabot na ng Disyembre, yung Enero ron, halos medyo mahihirapan ka na ng quorum sapagkat marami nang lumalabas o maaaring magkampanya. Ewan ko lang sa ngayon sapagkat siguro yung pandemya ay maaaring makapagbigay sila makapagbigay din ng problema. Baka pati yung pagkakampanya na face-to-face ay hindi na rin gagawin. Baka sakali na mas marami pa rin ang dadalo at hindi magiging mahigpit ang problema sa quorum.
dun po sa mga kababayan natin kong na sabi nga mataas pa rin ang kumpiyansa at pag-asa kay Pangulong Duterte. Medyo kakaiba po yun kasi ang obserbasyon nga po kapag papalapit na ang pagtatapos ng isang administrasyon, medyo bumababa na din yung approval at yung kumpiyansa, tiwala ng publiko. Pero kakaiba ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, especially siya bilang Pangulo. Anong nakita ninyo na kaibahan po? Ang nakita kong kaibahan, yung kanyang karisma sa tao dahil sa maaari siyang madali siyang abutin. Katulad nung palagi niyang ipinipilit na nakita na naman niya nung isang araw yung nakapila yung mga tao na magpapabakuna. Bakit kinakailangan ang mangyari yun? Sabi niya gano'n. Parang yun naman ay napakadaling solusyonan. Pwede namang merong marshal doon, bibigyan na lang ng kupon, o kayo, bumalik na kayo, ganito. Pagkatapos meron siyang nakita na umuulan, para nagsisikap ang dibdib niya, paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ko kayang tanggapin itong ganito eh. Ang tao naaabot yung ganong klaseng sentimiento. Kaya mukhang nauunawaan siya, mukhang nakikita na ito yung leader na talagang nakikita yung pinaka-basic at pinaka-maliit na maaaring maging sentimiento ng isang karaniwang tao. Palagay ko yung ganong klaseng yung ganong klaseng damdamin niya na naaabot ng mga tao. Ito siguro yung pinaka-significant na factor. Kaya yung kanyang rating, yung tiwala sa kanya, mataas pa rin kahit na kung ikumpara mo sa nagdaang mga administration, pagka ganitong panahon na medyo papaalis ka na, ay matatawag ka na lang lame duck, sabi nga nila. O yung influensya mo talagang bawas na bawas na. Ayun. Baka may mensahe na lang po kayo. Alam ko, itong mga isyong ito, hihimayin ninyo sa saganang mamamayan. Pero syempre, gusto namin na unang mabanggit ninyo dito sa atin sa pagtatapos ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun yung mga naging reaksyon. Baka may mensahe na lang po kayong gustong ipahatid sa ating mga taga-subaybay kong. Siguro naman, napansin ng mga kababayan natin yung SONA ng Pangulo at doon ay kinumparan niya yung kanyang nagawa at saka yung mga dapat niyang gawin at pinilit niyang itagubilin sa atin na napakalaki ng problema ang hinaharap ng bansa natin. Ang sabi niya, kahit na ito yung huli ko ng pagharap sa inyo, pero hindi ito ang aking swan song, sabi niya. Ang ibig niya sabihin, hindi naman mag-waiver kanya ang aking determinasyon na gumawa ng mabuti para sa ating mamamayan. Magtiyaga lang tayo, sabi niya gano'n, sapagkat mapanganib talaga itong virus na ito. Kung sakasakaling lumala pa ito, sabi niya, pagtulungan na lang nating manalangin tayo na maisalba ang ating bansa. Sa tingin ko, ay sa kanyang kabuuan ay ang SONA ay isang pagbibigay ng assurance, ng kumpiyansa, at pananalig sa magagawa ng pamahalaan alang-alang sa kapakanan ng taong bayan. Yan. Maraming salamat po sa pagkakataon ngayong gabi, Kong. Maraming salamat, Weng. Maraming salamat po sa ating mga kababayang nakikinig. Ayan. Ang atin pong nakapanayam ay si Congressman Rodante Marcoleta, ang party list representative ng Sagip Party List. At sabi niya nga, kakaiba ang kanilang SONA ngayong araw na ito dahil sa doble ang higpit sa seguridad para sa kapakanan ng bawat isa at of course yung seguridad doon sa mga protocols na ipinaiiral dahil tayo nga nasa panahon ng pandemya. May 11 mga panukala na inilatag si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Kong Marcoleta, ang isa sa magiging challenge dyan kung paano matatapos dahil nga po may eleksyon tayong dadating. Alam naman natin na kapag eto na yung panahon ng eleksyon, nagiging abala na yung ilan dun sa ating mga mambabatas. Antabayanan ba po ang ilang mga balita sa aming pagbabalik.